So, kamusta po mga Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, yun nga po mga Streetwise, no? So, ngayon, ang bagong drama ni Sara Duterte is pakiramdam niya kasi presidente siya ng Pilipinas, no? So, ang gusto niya ngayon, i-challenge ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte yung House Speakership sa 20th Congress. So in short mga ka-streetwise, ang gusto po ni Sara Duterte, palitan si Martin Romualdez ni Pulong. Paulo Duterte yung manyakis, di ba? Yung nambubugbog ng bugaw. So ngayon, alam nyo, kung lalawakan po natin yung political dynamics po sa Pilipinas, may mas malaking implications po ito. Nasa paliwanag natin na kasi malinaw ito mga kababayan, no, na ito po ay pagpwesto ni Sara Duterte po para po sa 2028 elections. Oh. Kaya ako mga kababayan, ako talaga, no, lalo po kasi lumiit po kasi yung chance ng mapa-impeach si Sara, ako talaga medyo natatangahan po talaga ako dun sa mga loyalista na bumoto kay Amy. Pasensya na. Pasensya na po talaga. Oh. So tingnan nyo to Hindi. Tingnan nyo to, sabi dito. VP Sara Duterte says she asked Brother Representative Pulong to vie for a House Speakership minority leader if defeated. So sabi po ni Sara Duterte, kalabatin mo si Martin para sa House Speakership. So kapag natalo ka, bumuo ka ng grupo. Yung minority. Alam niyo mga kababayan, ito sa hindi lang po nakakaalam, no? Yung House Speakership kasi mga ka-streetwise, no, pinagbobotohan po yan. Pinagbobotohan po yan ng mga congressman kung sino yung gusto nila maging House Speaker. Okay. Ngayon, kung kakalabanin po ni Paulo Duterte si Martin Romualdez, so syempre kailangan mo ng boto ng mga congressman. So syempre maglalabing ka, magkakalap ka ng boto. So ang point dito mga kababayan, di ba? Minamarkahan na po ni Sara Duterte kung sino pa yung mga congressman na sa kanila o hindi. Markado na po yan. Tandaan nyo kung anong klaseng ugali meron si Sara. Ang sabi ni Sara, hindi siya mapagpatawad na tao. Oh, di ba sabi niya, at lahat ng mga umapi sa kanila, maghihiganti siya pag siya naging presidente. Sinabi ni Sara po yan. So hindi po siya tatakbo bilang presidente sa 2028 if ever nga, no? Hindi po ito para sa Pilipinas, para po ito sa paghihigante. So nakita niyo yung point So ganito mangyayari. Oh, kukuha si Pulong tatakbong House Speaker, maglalabing. Ngayon kung sino nakuha niya, grupo na sila. Ito na po ay pagre-ready po sa 2028 elections. 'Di ba? Kaya kung nabanggit po kanina yung mga bumoto kay Amy, 'di ba? Kasi ako naniniwala ako, no? Maraming loyalista ang bumoto kay Amy. Kasi po, sa Solid North, pasok po sa top 12 si Amy. So, ano ba? Ano ba? Medyo natangahan lang ako ng konti doon, So, by the way, no? May video dito So, panoorin natin to, Tingnan nyo to. So, saan na ba yun? Ito, game. Congressman. Yan. Sinabihan niya sino? Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Di ba? So iba nga So di rin siya sumagot. Kasi nga tanga. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing nyo? At meron bang sariling candidate for Speaker and Senate President si VP Sara? Wala. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung nakikita?
Yung endorse niyo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan, sa misa. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Kayo mga Duterte, naniniwala ba kayo sa Diyos? So, parang hindi naman. So, ngayon mga kababayan dito, no? Nakuha niyo yung point ko mga kababayan. Okay? So, ngayon, kasi alam naman po natin, no, napapasok na po yung 28th Congress. At syempre, may chance po talaga na mapalitan si Martin Romualdez. Kaya nga sinasabi nga ito si Toby Chanco mukhang pumuposisyon, 'di ba? Ngayon pala si Pulong din mukhang mayroon silang plano ni Sara. Kasi ang point dito mga babayan, pagkatapos po kasi ng midterm election, ang focus na po ng mga politiko nating mga magagaling 2028 election na. And actually itong ginawa nga ni Sara, ano to political strategy po ito. Totoo yan. Kasi for example, pag si Pulong po tumakbong House Speaker, mukhang malabo naman siya manalo. Pero at least mga streetways, no, kung sino po yung makukuha ni Pulong na minority, sa kanila na po yun. Alam na po ni Sara Duterte kung sino sa mga congressman yung kakampi niya. So ngayon, tandaan nyo, no, kapag si Sara nga po nanalo, yung mga bumuking, yung mga bumisto na mga pagnanakaw ni Sara, dyan po sa Congress, babalikan po kayong lahat. Sure po yun. So ito nga sabi sa akin, ito naalala ko lang, no. Sabi sa akin, Takero, di ba? Kasi ako medyo kinakabahan din ako no pag si Sara maging presidente. Kasi nga baliw po 'yun, totoo po. May saltik po si Sara. Di ba? So sabi ko doon sa mga iba nakakakwentuhan ko, pag si Sara nanalong presidente, meron na ako escape plan kung anong gagawin ko, di ba? Pero hindi po ako titigil. Babatikusin ko pa rin po siya kasi tanga po siya. Hindi po siya kailangan ng Pilipinas. So ngayon, sabi naman sa akin ng mga nakakausap ko, huwag ka mag-alala. Kasi, kung sa tingin mo, may impact ka kay Sara, paano pa kaya yung mga congressman? O kung ikaw kinakabahan, paano pa kaya yung mga congressman? O, diba? So, yun. At malamang alam din to ni PBBM. Malamang alam din po ni Presidente po ito na pag si Sara po maging presidente, yari siya dito, babalikan siya nito. Sure po yan, di ba? Psychopath yan So ngayon mga babayan, alam niyo nakakatawa kasi dito. Ito yan Ito na ba yan? Ito. Ito pala yung report ng ABS-CBN kanina, no? Duterte said he has no candidate for the House or whatsoever, no? So ngayon mga babayan, no? Ito, tingnan niyo to. Yan. So, alam niyo, meron din siyang interview ngayong araw din to, no? May 17, 2025. So sabi ni Sara dito, no, VP Sara on impeachment trial, I want bloodbath. Gusto niyo rin madugo. So baka metaphor lang ito. Baka metaphor lang. So nung binasa ko nga po yung article, sabi niya dito, Vice President Sara Duterte has already told her lawyers that she wants the implement a trial against her in the Senate to push through as she looking forward to a bloodbath. Madugo. Lawyers, okay naman sila. They're okay. In the full throttle, yung kanilang preparation sa impeachment. Di ba? And of course, they do not want a trial as lawyers. Alam naman natin, nagalawan ng mga abogado. Madami silang paraan sa batas. So, as a legal recourse for their client, she said. So, ngayon mga kababayan, no, ang talagang ginagawa talaga, sorry, hindi pala nailipat to pala yun. Ano ba yan? Hindi ko nailipat. Ito pala. Wisit na yan. Ito. Yan. Ito pala yon. Okay. Nakita ko pala ulit. Yan. Sara, on impeachment trial, I want bloodbath. Okay. Hindi ko na nailipat. So, ngayon mga kababayan, no, ganito yung point dito Di ba? So, dito base po sa statement nga po ni Sara, makikita po natin, no, ang gusto niya nga po dito, wag na po magkaroon ng trial. At mukhang doon po nakafocus yung mga abogado niya. Na mukha naman malabo mangyari yon. Malamang, di ba, kung ano man yung gagawin nila Sara, malamang dadaanin nila sa technicalities. So ngayon mga babae, no, alam nyo kung anong nakakatawa dito. Ang dami namang pwedeng metaphor na gamitin na word. Bakit bloodbath pa? Di ba? Kasi ayun na pala ibig sabihin yung bloodbath Di ba? Senate to push through
As she looking forward to a bloodbath, no? So actually wala akong nakikitang bloodbath dito sa statement niya kung ba't niya ginamit yung word na bloodbath. Kasi ano ba ibig sabihin ng bloodbath ng kababayan? Ito eh. Oh, an event or situation in which many people killed in a violent manner. So yun pa ibig sabihin ng bloodbath. So anong koneksyon no ng magkakaroon po ng isang patayan sa impeachment? Ako gets ko. Na gumagamit lang po ng metaphor si Sarah. Bloodbath. 'Di ba? Pero ang dami-dami namang pwedeng word na gamitan. Bakit bloodbath pa? Bakit tungkol pa sa patayan? Patayan na nga yung kaso mo sa impeachment, yung ginamit mo pang metaphor para express yung kanyang gustong sabihin sa kanyang impeachment, patayan din, bloodbath din. So ano ba, utak criminal ka ba talaga? Ha? Kaya ngayon trending to ngayon, hanapin nyo. Sa TikTok, sa Facebook, tsaka sa X. Sara Duterte bloodbath. Oh, parang ito mga kababayan, tinan nyo to ito. Oh. So, alam naman po natin no, na isa po sa mga kaso po ni Sara, ito. Oh, VP Sara Duterte summoned over NBI. So, may kaso po si Sara Duterte po ng inciting to sedition at saka grave threat nga po, di ba? At ito po ay umusad na po sa NBI. Oh, no? So, alam nyo kung ano nakakatawa dito po sa statement nga po ni Sara dito. Sabi niya dito, no? Oh, nevertheless, I welcome this opportunity to set the facts straight and to correct complainants. False allegation, clear my name of their baseless charges, and spare out government and our people to the corresponding waste of time, or limited time, effort, and resources being caused thereby. Oh. So ngayon, ito po yung sagot nga po ni Sara Duterte doon po sa kanyang kaso na grave threat at inciting to sedition nga po sa NBI. Kasi bukod nga po sa impeachment, meron pa siyang kaso sa NBI. Same case din po ito. So ngayon, ang sabi nga ni Sara Duterte dito, no? Oh, I categorically deny the charges against me. Being accused of a criminal offense, I am constitutionally presumed innocent even in these proceedings, and this not dignify the complaint with the reply when no evidence has been shown to support it. So ito mga kababayan, ganyan po talaga yung mga Duterte siblings. Sasagot, basta makasagot lang kahit walang laman. Ang sabi ni Sara dito, hindi niya na kailangan sumagot kasi wala naman daw pong ebidensya laban sa kanya. So ano po yung video na kumakalat din po sa Zoom? Ang linaw-linaw doon, ang sabi niya, meron siya nakausap na hitman. Sabi niya yun, di ba? Oh. Pag namatay siya, patayin mo to. O grave threat po yun at inciting to sedition po yun. So, paano mo naman ginagawang tanga yung korte dito, Sara? Di ba? Ayun, no? So, by the way, mga kababayan, so kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito, no, sa plano nga ni Sara, na patakbuhin po bilang House Speaker itong si Pulong. Actually, doon pa lang medyo makikita na po natin yung yung glimpse. Di ba, kung anong gagawin ni Sara pag siya po naging presidente. O, di ba? Ito na. O, di ba? House Speaker si Pulong. Talino, di ba? O. Spokesperson, Harry Roque. O, di ba? PCO Secretary, Mocha Uson. Diyos ko, si Bantag, lalabas po yan si Bantag bigla. O, magiging buker po ulit yan. O. So, yun ba, naisip nyo ba yon? Oh, imbis po na sana yung impeachment trial po ni Sara. Ako talaga nagulat talaga ako, no. Ulitin ko lang, hindi ako makamove on nung nalaman ko po na yung solid north binoto pa rin si Amy. Alam kong karapatan niyo 'yan. 'Di ba? Pero come on, Diyos ko. Hindi porket na Marcos iboboto niyo na kasi loyalista kayo. Ano nang pinakaiba niyo sa mga DDS? Kaya nasa kayo po mga babae, so ano pa masabi niyo nga po dito? Na ito bang plano ni Sara na gawing House Speaker si Pulong, plano na to sa kanyang pagbabalik sa national election sa 2028, di ba? Kasi at least alam na ni Sara kung sino yung congressman na sa kanila sa hindi. O, di ba? So, agree po ba kayo doon? So, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise, no? So, kita na lang ulit tayo
sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.